Huwag na mahirapan sa pagtatanim ng kangkong. Ang kangkong o water spinach ay isang masustansyang gulay na madaling alagaan at mabilis tumubo. Sa video na ito, ituturo namin sa inyo ang step-by-step na proseso kung paano magtanim at mag-alaga ng kangkong sa inyong bakuran o kahit sa mga paso. Sundin ang mga simpleng tips na ito para maging pro sa pagpapalago ng kangkong. Hindi mo na kailangan ng malaking espasyo o mamahaling kagamitan para magtagumpay sa pagtatanim ng gulay na ito. Una, importante ang tamang lokasyon. Ang kangkong ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw upang lumago ng maayos. Humanap ng lugar na may 4 to 6 oras na sikat ng araw kada araw. Ang tamang dami ng sikat ng araw ay makakatulong sa kangkong na mag-produce ng mas maraming dahon at mas malusog na halaman. Mas gusto ng kangkong ang lupa na loamy at may magandang drainage. Ang loamy soil ay may tamang balanse ng buhangin, silt at clay na nagbibigay ng magandang drainage at sapat na nutrients para sa halaman. Kung mas gusto mo ng tubig, pumili ng lugar na malapit sa tubig o mamasa-masa. Ang kangkong ay kilala sa pagiging aquatic plant, kaya't maaari rin itong itanim sa mga basang lugar o kahit sa mga lalagyan na puno ng tubig. Pangunahing hakbang ang paghahanda ng lupa o tubig. Ang tamang paghahanda ay magbibigay ng magandang simula para sa iyong mga halaman. Kung lupa ang gagamitin, tiyaking mataba at malambot ito. Ang matabang lupa ay puno ng organic matter na nagbibigay ng sustansya sa halaman, habang ang malambot na lupa ay nagpapadali sa pag-ugat ng kangkong. Gumamit ng kalaykay para palambutin ang lupa. Ang pagkalaykay ay nakakatulong upang mas maging magaan ang lupa at mas madaling makapasok ang tubig at hangin sa mga ugat ng halaman. Kung itatanim sa tubig, siguraduhing laging may sapat na tubig lalo na kapag tag-init. Ang kangkong ay mabilis matuyo, kaya't mahalaga ang regular na pagdidilig o pagpapanatili ng tubig sa lalagyan. Kumuha ng malusog na sanga mula sa isang malaking kangkong. Ang malusog na sanga ay may mga dahon at tangkay na walang sakit o peste. Kung sa lupa itatanim, ibaon ito ng 2 pulgada ang lalim at may 20 to 30 centimeters na pagitan. Ang tamang distansya ay nagbibigay ng sapat na espasyo para sa bawat halaman na lumago ng maayos. Kung sa tubig, ilagay ang mga sanga sa lalagyan na may tubig. Siguraduhing basa lagi ang mga tangkay. Ang tubig ay dapat malinis at walang kemikal na makakasama sa halaman. Mahalaga ang pagdidilig at pag-aalaga. Ang regular na pagdidilig ay nagpapanatili ng tamang moisture level sa lupa o tubig. Kung sa lupa nakatanim, diligin araw-araw o kung kinakailangan. Ang tamang pagdidilig ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkatuyo ng lupa at pagkamatay ng halaman. Kung sa tubig, panatilihing malinis ang tubig at pwede ring magdagdag ng pataba para mas mabilis lumaki. Ang pataba ay nagbibigay ng ragdagang nutrients na kailangan ng kangkong para sa mas mabilis na paglaki. At sa wakas, anihan na. Ang pag-aani ng kangkong ay isang masayang bahagi ng pagtanim dahil makikita mo na ang bunga ng iyong pagsisikap. Karaniwang tumatagal ng 3-4 na linggo bago pwede nang anihin ang kangkong. Sa tamang pag-aalaga, mabilis na tutubo ang kangkong at magiging handa na para anihin. Gumamit ng gunting para putulin ang mga tangkay, pero huwag bunutin ang halaman para magpatuloy itong tumubo at magkaroon ng mga bagong tangkay. Ayan! Ang tamang pagputol ay nakakatulong upang patuloy na mag-produce ng bagong mga tangkay at dahon ng kangkong. Masayang pagtatanim at enjoy sa inyong sariwang kangkong. Ang pagtatanim ng kangkong ay hindi lamang nagbibigay ng masustansyang pagkain, kundi nagdudulot din ng kasiyahan at fulfillment sa bawat gardener. Kaya't simulan na ang pagtatanim at mag-enjoy sa sariwang ani ng kangkong.